Okay, sige. So, let's solve this. So, a construction firm is installing a temporary elevated utility bridge inside an active industrial site to carry electrical conduits, water lines, and communication cables from one building to another. So, because heavy equipment passes beneath the bridge must be elevated and supported by a light yet stable steel truss shown. Yan. So the truss system shown in the figure is one of the several identical panels used along the bridge line. Parang familiar tong figure na to. Okay, so loading conditions. During installation daw, the truss must temporarily support concentrated equipment loads placed at specific joints. Okay? So an 8 kip vertical downward load is applied at joint A due to suspended piping. So yun yung P sub 1, di ba? Lagyan na natin ng value. P sub 1. Yan daw yung 8 kips. 8 kips. 8 kips. Kailan? K na lang. 8 kips. Madalas niyan naka-raise eh. Okay na yan. So, ang 12 kip naman, vertical downward load, is applied at joint B due to temporary cable trace. 12 kips naman yun. Okay? 12 kips. Next, a 10 kip vertical downward load is applied at joint E. Ito, P3. Due to bundled electrical conduits, 10 kips, kilopounds, 10 kilopounds, pa bang 10? 10 kilopounds, okay? And then lastly, a 6 kilopound vertical downward load is applied at joint G, and due to hoisting equipment temporarily resting on the structure. Okay, 6 kips. 6 kips. Okay. Ayan, so required engineering assessment. So as the site engineer, you are particularly concerned about the internal force. O, di ba? Statics lang to eh. First ano lang to sa STREMA siguro. Kaya first topic to, no? Statics lang to kasi yung strength of materials or yung MDB. Yun na yung may involvement na stresses. So dito force lang naman. So basically statics lang to. So you are particularly concerned about the internal force demands in the central region of the truss. Ba't ng gitna? So especially the members that connect the upper and lower cords in the middle base. And to evaluate the safety of the structure, determine the internal axial forces in the following members. Member BD, CD, and DF. BD, CD, DF. Okay? So BD, CD, and ano yun? DF? EF. Ha? DF, EF? Walang, baka DE. Member BD, CD, member BD, CD, DF, DE, di naman connected yung D at F ah. Baka DE. DE yan, typo yan. Okay. So, sige. Tuloy muna natin. Yan lang naman kailangan, BD, CD. DE yan ah. Or sige, confirm muna. Sige. So, lagay ko muna yung reactions dito. So, may hinge yan. So, obviously, meron kang reaction dyan. Sabihin natin upward. And wala yang to the left or to the right, wala yung horizontal since external force niyan ay lahat vertical lang naman. So, yun, meron din tayo dito sa roller. So, pangalanan natin ito yung pangalanan nating CY. Pwede ba? CY. CY. Ayan, reaction at CY. Tapos ito naman, FY. Ganun. So, anong pinapahanap? Ito, ito. Okay. Paano natin isosolve yan? Kunin muna natin yung reactions, no? Kunin muna natin yung reactions. Gagawin natin, magmo-moment muna tayo at F para ma-solve natin tong CY. Tama? The summation of moment about F equals 0. Okay?
So, CY, yan, moment arm mo lang. Ito, may mga distance naman na yan eh. So, ang CY, ano lang yan, ganito lang gawin natin yan. Lahat ng pa-clockwise, counterclockwise inuna ko, is equate mo lang sa lahat ng pa-clockwise. Mga counterclockwise muna. Ang counterclockwise ay itong A, about F tayo paikot about F. So, ito at ito. Ang CY at ito ay pa-clockwise na yan sila. Ito at ito, pa-clockwise na yan. So, itong dalawa lang, yan. So, that will be P1, 8 kips. Hindi ko nalagay ng unit. 8 times yung distance yan. Papunta kay F. So, that's 3, 4, 5, 6 plus 6, 12. Okay? Then, yung P2 ay 12 kips plus 12 kips. Then, multiply mo sa distance, 6, 7, 8, 9. And that is equal to, yun lang naman eh. So, CY times yung horizontal distance yan, 6, 7, 8, 9 also. And plus natin sa, ito. Ito wala tang effect, walang moment arm siya with respect to F eh. So, ito. 6 times distance, horizontal distance, 3. Ayan, so masasolve na natin si CY. Ilan yan? So, that will be 8 times 12 plus, ayan, 12 times 9. 8 times 12 plus 12 times 9 minus, ayan, 6 times 3, 18 na lang. Di-divide ko by 9. Solve na natin si CY. 62 over 3. Hindi, okay na yan. 62 over... Oops, nawala pala yung sharing ko. 62 over 3. Okay na yan. 62 over 3 kips. Then may value na tayo. 62 over 3 kips. No? Okay. So, next is, we'll solve natin si Fy. The summation of forces about y equals 0. So, that will give us Cy plus Fy. Lahat ng paangat equals, ano lang yan? Lahat ng paangat equals lahat ng pababa. Lahat ng paangat, equate lang natin sa lahat ng pababa. Ang mga paangat dyan ay Cy plus Fy. Pababa ay ito, at ito. So that those are 8, 12, 10, and 6. So, may susolve na tayong value na Fy. Kasi may value na rin tayo ni Cy. This is 62 over 3. 62 thirds. Ayan. So, solve natin. Wala na palang fraction. So, 8 plus 12, 20. Plus 16. 10 clicks minus 62 thirds. Ayan, 46 thirds naman. 46 thirds. Kips. Okay. Ayan na. May reactions ka na. 46 thirds. Kips. Okay. So, paano na yan? Saan tayo mag-uumpisa? Maganda mag-umpisa sa two forces lang. So, di ka makapag-umpisa dito at ilang forces yan? 1, 2, 3, 4? O, apat na members? Eto, pwede ka dito. Pwede ka rin dito. Okay? So, pwede natin gawin pareho. Tapos pag-meet natin para ma-confirm natin na tama yung solution natin. Okay? So, dapat magtugmayan sila. Okay, so ang gagawin ko, dito ako magsi-start at joint A. So, ang gagawin ko, a-assume ko muna yung forces niyan. Blue ko na rin ba? External na yung blue eh. Green na lang. Okay, so tension, ano lang, assume lang naman to ng sense. So, pag ganito siguro yan. Assume na lang natin parehas tension. Okay? Yun na lang. Assume natin parehas intention. Okay. And then, since may angles may slope ng given dyan, gamitin natin yun. Draw tayo ng slope. Okay?
So, ito ay, di ba ito yung triangle, 2, 3. 2 yung vertical, 3 yung horizontal. So, pag sinimplify mo, 2, 3 pa rin naman. 2 yung vertical, 3 yung horizontal. Lagay natin dito yung resultant niyan. Ilan ba yun? Square root ng 2 squared plus 3 squared. Square root ng 13. O nga naman, 9 plus 4. Square root ng 13. Okay? So, ganun din dito. Ito naman ay 3, 4, 5. O, alam naman na to. 3 yung horizontal, 4 yung vertical. Siyempre, 5 na yung diagonal. So, 3 yung horizontal, 4 yung vertical, 5 yung diagonal. Ganun. So, una natin i-consider dyan, ayan, at joint A. At joint A, kaya ko bang duplicate na lang to? Para makopya ko rin siya. Ayan na. So, kukopyahin ko lang to. Dapat dito yan eh. Ayan dito. Para di tayo pagod. Hala. O, 3 din naman yung vertical niyan. Okay na yan. 3 tas, ay horizontal. Kahit wala na to. 3, 4, 5. Tama. Pares naman 3 horizontal yun. Okay, so, lagyan natin. Okay, at joint A, boom. Mo, panis. Okay, so, dito yung joint A. Yan, so meron tayong, ano yung load na yun? 8 kips. 8 kips. O kahit 8 na lang. Lagyan na nga lang natin. Unit kips. Ito, pangalanan natin ano ba yung point na yun? FAB. O, di AB. FAB. Tapos ito ay FAC. Okay, so ang sa assumption natin dyan ay, mali pala yung ano ko. Sige, okay lang yan. Mali yan, may isang mali dyan. Kasi, ang nangyayari, lahat to the right, wala nang to the left. So, okay lang. Babago lang yan. Ayusin na lang natin yung sense mamaya. Okay? So, pang just test lang naman natin yan eh. Okay, wait. At joint A, sige, mag-method of joints tayo. Summation of forces along x equals 0 and summation of forces along y equals 0. O, x muna equals 0. So, ano yung mga x dyan? Ayan, yung FAB. Itong slope, yan na yung parang multiplier niyan. FAB times, along x. So, ayan, 3. Lagi lang yan nakadivide sa hypotenuse. 3 over square root ng 13. O, yun na yun. Then plus, itong FAC. FAC, multiply sa 3 over 5 naman. 3/5. Mga horizontal lang yan. Naka-equal to 0. Another, summation of forces along y equals 0. So, yan. Lahat ng lang yan. Downward equals upward. So, in this case, gawin ko upward yung FAB. Then, unahin ko rin talaga sa FAB since nauna ko na siya nailagay sa forces along x. So, 2 naman yan. 2 over square root ng 13. Okay, paangat yon. Sasubtract ko yung FAC, pababa kasi. Itong FAC. Tapos, yan, 4/5 naman yan. And that is equal to what? Paangat is pababa, equal to sa pababa na rin, no? Na 8 kips. So, ayan. Pwede mo na i-shift, i-calculate yan. May masasolve na tayong value na FAB, and FAC. Ganun, Caltech. Mode 5-1. Solve two equations to unknowns. Coefficients ni FAB, 3 over square root ng 13. Oops, over. 3 over square root ng 13. Okay, so 3/5. Then 0. May isang mamamali dito ng sign. Pero tama pa rin yun, yung sign lang, opposite lang. 2 over square root ng 13. 2 over square root ng 13, then minus 4/5. Then equal to 8. Isa dyan magne-negative, di ba?
Ang isa ay nag-negative. So, ito yung unang lumabas. Tama pala yun. 4.807. 4.807. So, anong unit nun? That's in kips. Dito na nga lang to. Or dito na lang. Ayan. So, since ganyan na lang. Ganyan ko na lang sa express. 4.807 kips. And that is intention. So, tama yung assumption natin ng una. 4.807. Ito yung mali. 6.67. -20. Kaya ko ba ano? Hindi kasi ma-whole number yung una. Ma-fraction eh. Oh. Kaya na nga yun. Rounded off na lang. Ito ay 6.667 in compression. Yung negative dyan, ibig sabihin, in compression lang yun. 6.667 para wala na tayong sign. Ibig sabihin lang nun, in compression. So, mali yung unang assumption natin. Ito, may values, another values na tayo ng forces. So, ibig sabihin, mali lang to. Yung FAC ba yan? Ay, ayun. So, compression lang pala siya dapat. Mali, yun lang yung mali. Pag ganyan siya dapat. Ayan, meron na tayong values. And syempre, by Newton's third law, pares na rin yan. Intention na rin yan dito sa B. And compression na rin yan dito. Compression, ibig sabihin yun, pag pinocompress niyo yung joint. So, may values na tayo. Equal yan sila ng forces. Lagay ba natin? Sige. Ano to? Ito ba yung 6.667? Ilagay ko na lang sa... Pwede ba? Anong color? Purple. So, 6.667. Yan naman yung sign niyan eh. Tapos ito ay 4.708 ba yan? Yung tension. 4.708. Maraming tataka dito eh. Tension, pero ano? Pero pag ganyan siya, parang dito nakikita mo nagmi-meet siya. Dito kasi yung tinutukoy, yung joint. Ayun na yung joint. Yung joint lagi tayo. So, pwede rin naman sa member, pero may masisingit pa yan dyan na pag ganito at pag ganyan. Para maging tension. May ganun eh. Lalagay. So, 4.807 and 4 ay, break pala. 708, 0.6.667. 4.807 pala. Ano ka, dyslexic? Joke lang. 4.807. Ayan. So, tatlong announce pa rin dito. Dito ay tatlo. So, hindi ka pa rin makapag-solve. What if dito naman tayo? Dumaan tayo dito. Dapat pala ito inuna natin. Ganon. So, natuto na tayo dito. Natuto na tayo dito, di ba? Na ito ay in compression, which makes sense. Kasi pababa yung force mo, okay? Pababa, pababa yung force mo, so ibig sabihin, kukontrahin siya nito. Ay, di ba't green? Gusto ko green. Kukontrahin siya nito, in compression to. Now, since ito ay may to the right na component, so dapat ito magiging to the left. Kaya, tension to. Pag ganito siya. Ganon. So, same pa rin ba to? 3, 2, 4. Oh, parehas lang to kanina. 3 horizontal. O, 2 vertical. Okay, so parehas lang to sa kanina. Lagay lang natin ulit. O, 3 horizontal. 2 vertical. So, square root ng 13 to. Dito ko naman ilagay sa taas. Ito naman ay 3 horizontal. 4 vertical. So, 5 naman to. Ganun. So, at G naman tayo. Di ko pa ba nalagyan? Wala pa pala akong force dito. Okay na siguro to. Ayan, so, ayan. At joint G naman tayo. Lo, ang liit. Ganito ba yung gawa ko kanina? At joint G naman tayo. At joint G. Okay, so ito naman yung joint G.
Ayan. So, ano yung mga force yan? Ito ay pangalanan nating GE. Ito naman ay GF. FGE, FGE, tas FGF. Mas okay pala kung dito talaga tayo nag-start. Kasi, ito, magiging dalawang, pwede ko ba ito ilang? Hindi gumalaw o dito. Dito pala sa rate tayo nag-start, no? Pwede rin naman, okay rin naman. Ito, magagamit mo to. Tama lang. Lunubulo. Wala na, wala yung ginawa ko. Ano nangyari dun? Wala, wala. So again, ito ay 3 horizontal, 2 vertical. So square root ng 13. 3 horizontal, 4 vertical, 5. Same lang sa kanina. Mirror lang. And at G. Wala yung sinulat ko. At joint G. Ganun pa rin. Summation of forces along, summation of forces along x equals 0. So, eto, tama na tong assumption natin dito talaga. Hindi na to magne-negative, no? So, ano yan? Eto. Ay, wala palang pangalan. Ito ba yung force, FG? Ay, FE? Ah, GF. Limutan ko. GEGF nga. Tama nga. FGF. FGE naman to. Okay, so summation forces along x equals 0. So that will give us summation forces along x, FGF. Ano unahin mo dyan? FGA? FGF na lang. Kasi positive. FGF yan times. Ayun, horizontal. 3/5. Then minus kasi pakaliwa siya. FGA times 3 over square root ng 13. Papansin nyo, parehas lang yun ang ginamit kanina. 3/5, 3 square root ng 13. And that is equal to 0. Next, summation of forces along y equals 0. So that is, and positive, positive lahat. Positive pala lahat, paangat sila. So FGF times 4/5 naman. Okay, then add natin yung FGE na 2 over square root ng 30 naman. And that is equal to, yan, ano pala to? Ano pala yun? 6 kips. Ano pa nilagyan? 6 kips. Okay, that is equal to 6. Caltech na lang din yan. Calc yun na yan. FGF equals FGE equals. Anong lalabas? FGF. Okay, so substitute lang natin. 3/5. Negative 3 over square root ng 13. 0. Ay, ano ba yan? Again, 3/5. Di naman na bago. Negative 3 over square root ng 13. Okay, 0. Lagay mo 0. Huwag mo equal lang basta. Then yung sunod ay 4/5. Then positive 2 over square root ng 13. 2 over square root ng 13, that is equal to 6. And 5 and, yeah, 3.606. 5, o diba? Parehas na sila tama. 3.606. Natuto na tayo eh. 3.606. So 5 kips in tension. And ito ay 3.606 kips in ping compression, di ba? Ito yung nasa taas eh, FGF. Tama ba? Ito yung baba.
Yung GF pala yung compression. Teka na ako madali. Pagpalitin ko lang. Panis. So, 3.6 FGF. Yan yung compression kasi tinuturo niya yung joint. Pag papunta siya sa joint, ang tension ay palayo, FGE. So, ayan na. Okay, meron na tayong FGF and FGE. So, tama na to. Tama na to. So, ito na rin yan. Ito na rin yan sila. Ito GE, di ba? So, compression. Compression din yan dito. Newton's third law. Ito, tension. Tension din yan dito. Ayan na. Grabe, ang lasa malayo talaga yung tinatanong. Ito, di mo pa magamit to. Tatlong unknowns. Tatlong forces. Ito, pwede na. Dalawa na lang sila. Okay, so, ano yan? FG, yung FG, F, yun ba yung 5? FGF yung 5 kips. 5 na lang. Ito yung 3.606, no? 3.606. Tama? 5, 3.606 tension. Okay? So, dito na tayo at joint F. Okay, so paano yan? Ito, madali mo ma-identify paano yung magiging ano yan. So, since may compression ka dito, ibig sabihin, ganito yung component niya to the left. So, kailangan mo ng pa-right. Ito lang yung pwedeng magbigay sa kanya ng pa-right. Ito, di tayo sure. Depende kung alin yung mataas. Kung ito yung mas mataas o ito yung mas mataas, hindi natin masabi. Pero pwede natin i-check. Di ba may value na to? Ano to? 6.66. Ay, no, 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 no. FGE yan. 3.606. GF pala. 5. Ito na nga ni. Nakalagay na nga ni. So, 5 times, ano mo lang, kunin mo yung vertical niyan. So, 4/5. Compare mo, 4. Nga naman, 5 times 4/5. No, nadali na talaga sa calcu. Lahat na ng kinakalcu. So, 4. Compare mo dito sa 46/3. So, 15.3. Malakas siya, di ba? Mataas. So, ibig sabihin, kulang pa to. Di, kailangan ng pababa rin ito. Ganun. Ganun lang. Okay, so, kopyahin natin to. Kaya ba? Hindi na anuhin eh, no? Ayan, duplicate lang natin. Yan. Sige. So, kopyahin ko lang yan. Meron pa to. Ayan. So, ang analyze naman natin ay si joint F. Grabing method of sections to. Method of joints pala. Though, method of joints, method of section din naman yan kasi ayun yung section mo, yung bilog na yan. Pwede naman yun. So, yeah. So, this is joint F. Then, may value na tayo na Fy dyan, no? So, ito yung joint F. Okay, so may 5 to. Ito ay unknown. Pangalan nito? F, Fe. Joint Fe. Force Fe. Force Fe. Okay. And yung katabi niyan ay CF or FC. Unahin ko yung joint. Force FC. And ito yung Fy, no? Lagyan na natin yung value, no? Ano ba yun? 46/3. Pwede na yun. 46/3. Ganyan. So, kompleto na ba? Ayan. Two equations to ano. So, ito, kahit nga ano eh. Kahit nga force vertical lang, mapapalabas mo na agad to eh. Or ito. Ito unang makukuha. Force horizontal. 'Di ba? At joint F muna. Mas madali pala siya. Kahit alin dyan pwede mauna, may mas madali lang. Unahin natin yun. At joint F. Okay. So, unahin natin yung summation of forces along x equals 0. Ito lang yun, FFC. FFC. Basically, yan, horizontal, equal lang yan dito. Sa 5 times horizontal, 3/5.
edi 3 lang pala yan. 3 kips lang pala yan. That is in compression. Yan agad yun. Yung last, summation of forces along Y. Summation of forces along Y equals 0. So, that will be, ito lang yan. So, ano ba? Hinahanap. FFE. Sige. FFE na lang agad natin. FFE. Ngayon pababa. FFE plus 5 times. O vertical naman. 4 naman. 5 times 4 fifths. O yan. FFE plus ito ko vertical niyan equal dito. 46 thirds. Or basically, parang ito lang din yan. Transpose mo lang to. Yung, di ba minus na nga lang siya. Ganun. So, ayan. So, 46 thirds. Ayan na yun. Minus 4. So, 34 thirds. Okay na nga yun? 34 thirds. Dito, nag-ano ka na, nagpa-fraction. Kung ano lang, paano mo siya express? 34 thirds. Tama? 46 thirds minus 4 kasi cancel to. 5/5. Okay, so that is, ito FFC compression. So, compression din pala siya. Paras pala sila in compression. Ayan, keeps mo na pala. Keeps tas in compression. Okay, so meron na rin tayong values. Ano yun? FFC, FCI3, tapos 3/4 thirds naman to. Okay, so ito ay 3. Layo nila. So ito compression din to dito. 3 din yan. Newton's third law lang yun eh. Diba? O isang member lang yun eh. Tapos ano pa? Ito pala. Patama na pala to. So ito naman ay compression naman siya dito banda. Ganon. So that is, ito yung 3/4 3, di ba? Ay, 3/4 3. Ay, 34 thirds. Ano nagsasabi mo? 34 thirds. Tama? Okay, so ayan na. Palapit na tayo. Masasolve na natin to. Alright. We can now proceed na dito. Dalawa na lang unknowns. Okay, so masasolve na natin to. Then pag nasolve mo na to, series na yan. Alright. So, sige. Ito naman. Tignan mo na naman to. Para ma-estimate mo yung magiging sign nito, dapat compare mo siya dito sa 3, yung 6.667. O yan. Ayan ay yung horizontal component niyan, kukunin mo. 3/5 lang yan. So that's 4. O mas malaki tong 3. Ibig sabihin, pag ganito to, pababa rin to. O tutulong siya pag ganyan siya bali. Ganun. O ganun lang. Then, paano tong isa? Ano? Estimate mo pa ba yan? Add mo pa ba to? Okay na yan. Assume na lang natin. Paano kaya yan? Tension? Huwag na mag-isip. Assume mo na lang ulit na tension. Assume mo na lang tension. Okay, so, ayun, mababago na pala to. This is still 3/4/5 in this case. Dito banda. 3/4/5 pa rin. Pero sa other side ay hindi na. Tama ba? Or ganun pa rin. Tingnan natin. 3/4/5. 3/4/5. Dito sa isang banda, ano horizontal, vertical niyan? 3. Parehas lang din. Symmetrical pala yan sila. 3 horizontal, 4 vertical, 5 ang diagonal. Okay, so carry na yan. At joint C naman tayo. Grabe. Hirap kasi magano dito eh. Mas maganda mag method of sections.
Kasi ay method of joins. Kasi makapag-method of section ka ba rito? Kaya naman. O ano? Ganun din. Pag nag-method of section ka dito, ito una mo makakuha. Pwede rin. Pwede ka nang mag-method of section, pero okay na yun. Mag-method of joins ka na lang. Makukuha mo pa lahat ng force. Diba? So, sige, gamitan din natin ang solution niya na gumagamit ng method of sections. Ito, kinukuha natin yung lahat ng force. Okay? So, that is at joint. Ito na yung C, di ba? Yun yung at joint C. Yan. So, may 62/3 tayo na reaction. Ay, may 62/3 tayo na reaction. Then, may 3. Ito. Ano itong value na ito? Ito ba yung announce? Announce na pala yun sila, no? Yan naman yung CD and CB. Okay. FCD plus FCB. Oh, ayun. So, ang agad mong makukuha dito ay si FCD. Si FCB hindi at pare sila. So, unahin natin yung ano. Wala na naman ako nilagay. At joint C. Okay, so lapit na yan. So, by summation of forces along what? Along X equals 0. Summation forces along X equals 0. So, that is, ayan na, 66 point. Lahat ng pa-right. Tama ba? Ito yung unahin natin. Tama. So, lahat ng pa-right pag-add natin. So, 66, 6.667. Component niyan ay 3/5. Multiplier, 3/5. Then, equal na yan sa itong dalawang to. So, that is 3 plus, yan, 3 plus itong FCD. Component niyan, 3/5 naman. So, FCD times 3/5. Okay? So, ang gagawin natin dyan, parang ang gagawin natin dito, tinawad na gumawa ng panibagong line, no? FCD, lipat dito. So, ito ilipat doon, magiging negative. Di ba? Tama? So, parang mangyari, FCD dito, parang ito lang ita-transpose ko dito, maging -3. Di ba? So, maging -3 siya. Equals FCD. Parang ganun lang. Pero di ako sanay nang nakaganyan eh. So, dapat nasa left yung ano, maganda nasa left yung unknown. Ayan. Tama naman. Mag-FCD, yan, equals, eto, 66, yan, minus yung 3. Okay? So, let's solve for FCD. That is just what? Ito na yun. 66.6, oh, yeah. And 6.667 times 3/5 minus 3 divide by 3/5. 1.667. 1.667 kips. And paano yung FCD niyan? Compression. Yun na yun. And then, ito na yung hinahanap FCD, di ba? FCD, yun na yun. 1.667 compression. Yay! Solve na yung isa. And then, so, FCB. Hinahanap ba yun? Hindi, no? Hindi. Pero ito at ito yung hinahanap. So, pag meron ka na nito, masasolve mo na to. Once na meron ka ng isa sa kanila, since tatlo yan, masasolve mo na agad yung dalawa. Focus ka na lang dito. Lapit na yan. Last joint na tayo. So, kailangan ba? Sige, solve na lang din natin. Since nandito na tayo, summation of forces along y equals 0. So, ayan, FCB. FCB ay vertical lang naman yan. Wala siyang component. Wala na siyang horizontal component. Mismong resultant niya yung vertical component na. FCB plus yan, 62/3. FCB plus ito equals ito. Mga vertical na itong dalawa. So, equals 6.667
times vertical niyan, 4/5. 4/5, tama. Then plus, ayun. So, FCD, ano ba yun, FCD? Meron tayo FCD 1 point, sige, gawin ko muna FCD siya. FCD times 4/5 din. Pero syempre, palitan na natin yung values. 1.667. Okay, so FCB, parang nangyari dyan, tatranspose mo na lang to. Minus 62/3. So, ayan na. Usad na lang natin. Yan yung itatype sa calcu. So, FCB is nothing but 66.667 times 4/5. Then plus 1.667 times 4/5. Then minus 62/3. Tama ba? 6.667 times 4/5 plus 1.667 times 4/5 minus 62/3. Oh, mali pala yung assumption. O yan, mali nga assumption natin dito. Okay, again nga, 6.667 times 4/5 plus 1.667. Tama naman kasi assumption natin dito eh, na compression siya. Times 4/5 minus 62/3. Okay. 13 or 14. Okay na yun. 14 na yan. 14 kips. Again, mali yung assumption natin sa FCB. Ito, compression din pala siya. Okay na. Okay na yan dyan. Doon na lang natin ayusin sa sa original. In compression pala siya. Dito natin ayusin. In compression pala siya. Okay. Meron na tayo dito in compression. Ayan. So, compression na rin to. Since pero di naman hinahanap, no? So, ito ay 10, compression din. So, tama rin yan. Compression na to, syempre. Yung values? 14 yung isa eh. Ano yung isa? 1.667 yung CD. Okay. So, 1.667. Ito naman ay 14. 14. 14. Okay, down to our last. Ito, assume ulit natin na tension. Pwede ba natin i-assume tension? Ay, compression dapat may isa talaga dyan na magko-compress eh. Pero since ayaw na nating isipin yun, assume na lang natin tension. Parehas. Ito na. Ito magbabago na talaga yung ano na ito. Yung sa angle slope. Ibang ano na yun eh. Wala ka. Ganyan siguro. So, paano to? Ang horizontal niyan ay 3 pa rin. Ayun pala, 3-2 pa rin pala. 3-2 lang din pala dito. 3 horizontal, 2 vertical. Ito lang din yan, no? So, square root of 13 pa rin to. Tapos itong kabila ay, ito na yung 6. Okay, ito na yung iba. Horizontal niya ay 6, lagay lang natin ha. Horizontal niya ay 6. Ang vertical niya ay 2. So, ayun, masisimplify. Paano yan? 6/2 or 3/1. So, ito pwede natin ito isulat as 3/1. So, 3 times 3, 9. Plus 1, 10. So, square root of 10. Tama? Square root ng 3 squared plus 1 squared. Ayun, square root of 10. Another. Kaya pa ba to? Kaya to? Yung. Last but not the least, at joint D. Sa joint D na tayo. At joint D. Okay, so ito na yung joint D. So, paano nga ulit yan? Ito may value na to Yung value na. Ito ay 1.667. Ito ay dB, DE. dB, DE. FDB, FBD.
P-body diagram, FDE. Tapos ito ay 1.667. Ayan na. Good. Kailangan pa natin to isa. Meron pa to. Ito, papahin ko na lang ba to? 345 lang naman yan eh. 345 lang din naman siya. 345. Kalimutan ko saan yung 3, saan yung 4. 3, 4. Okay. Horizontal 3. Vertical 4. 3, 4, 5. Okay. So, ano unahin natin dyan? Wala. So, mag-ano tayo dyan? Summation of, mag-simultaneous equation tayo dyan. So, bahala. Ano unahin mo? Walang mas madali. Summation forces along x equals 0. So, ayan. Lahat ng pa left. Unahin natin. Unahin natin tong FDB. Horizontal component niyan. 3 over square root ng 13. Okay. Then, plus natin. Pa-left muna. Lahat na pala sila pa-right. So, equate na lang natin. Pa-left. Itong dalawa ay pa-right na to. So, equals to 1.667 times 3/5. Then, plus FDE times yan, horizontal. 3 over square root ng 10 naman yan. Okay. So, wala tayong magagawa pa dyan. Pwede simplify, pero mamaya na lang. Summation of forces along y equals 0. Ito naman, ito. Lahat sila pataangat. So, may mali pala sa assumption dyan. Di pwedeng lahat paangat. Dapat balance. May babalance din. Pero, okay lang yan. Ano lang naman eh. Test lang naman yun eh. FDB. DB times yung vertical. 2 over square root ng 13. Lahat to positive. Plus, FDE times, yan. Vertical naman, 1 over square root ng 10. Then, plus, lahat yan plus 1.667 times vertical 4/5. Vertical 4/5. Okay. So, gagawin na lang natin dito, i-arrange na lang natin. So, ito, if ilipat ko dito maging negative. So, usad ko to. Okay, usad ko to. Pag nilipat ko to dito, transpose, magiging negative. Ay, kinulang. Ito pa, isa pa. Kinulang. Magiging negative na to. Okay, then, wala na yung plus dyan. Itong isa ay, ito na lang, ito naka-equal to sa 0. So, kapag tinranspose ko yung constant, yan, tinranspose ko to, negative na siya. Yan, transpose natin. Negative na siya. Okay, so adjust na lang natin. Yan na. And we can now solve for the values ng DB and FDA as well as their signs. Okay, grabe. FDB. Mode 5, 1. So, FDB, 3 over square root ng 13. 3 over square root ng 13. Negative 3 over square root ng 10. Negative 3 over square root ng 10. Then, 1.667 times 3/5. 1.667 times 3/5. Then, 2 over square root ng 13. Then, 1 over square root ng 10. And then, negative 1.667 times 4/5. So, isa dapat dyan, mag-negative. Mag-negative. Parehas. Mali pala yung assumption. Parehas pala silang compressive. Oo, ganun. Mali yung assumption. At least isa. Sabi ko pala dun, dapat at least isa sila. Pero parang, mali. Tama ba? Ulitin ko nga lang. 3 over square root ng 13. Baka nadali ako sa ano ha. Pag mari pa rin to, sige, G na yan. Pag ganun pa rin to, G na yan.
Yung 3 over square root ng 10. May pan-checking naman tayo eh. 1.667 times 3/5. Then, 2 over square root ng 13. Then, 1 over square root ng 10. Then, negative 1.667 times 4/5. Ayun. Yan, 1 and 2 talaga. So, ang laki naman nila. Sila lang yung lumagpas ng ano. Ay, lumiit pala. No? 1.202 kips. So, tension assumption kanina. So, mali yun. Compression pala dapat. Ito na yung isang final answer. Then, yung isa naman ay negative 2.1086 na lang. 2.1086 kilopounds, also in compression. There we go. 2.1086. Ayan. So, negative, negative. Mali yung assumption na tension, tension. Ayusin natin dito. Haba. Grabe. Mali, mali yan. Mali yan. So, compression pala yan sila. Compression to. Compression din to. Opya. Hello? Nagsisnap. Compression to. Siyempre, compression din to. Compression din to. Di, oh, may BE pa nga, oh. Oh, sa solve pa ba yun? Inubos na lahat ng ano eh. Ah, huwag na yan. Hindi naman hinahanap eh. Ito lang, di ba? So, paano yan? Pag paano yan umiksi? Nga ba ba? What? What? Ang dami! What if gamitan natin ng method of sections? Kaso, ang una nating masosolve ay ito pa rin. Ito una nating masosolve. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng reaction. So, sige. Duplicate ko na lang kaya. Yun. Kaso, kopyahin ko lang yung iba. Ipakita ko nga para ma-compare natin talaga. By method of joints. Yan, method of joints yan. Ito by method of sections. Method of sections. Dapat may ano tayo. Parehas pa rin naman. Reactions. Kopyahin ko na nga lang to. Yan. Ito kahit di na to kailangan. Kahit yan lang. Kasi yung mga force na ito. Kailangan ko yan. Yan. So, ito yung 8, ito yung 12, ito yung 10. Ayun. Sakto naman. Okay, so pag nag-method of section tayo, ganito naman siya. Ipuputol ka dyan. Puputulin mo to. Tapos titingin ka alin yung ko-consider mo. Yung left or right, saan ba mas madali? Ito, dalawang meron. Dalawa rin meron. Ito, isa mo. Parehas lang. Tingin ka na. Ikaw na lang. Face mo na lang. Ako, dito na lang ako. Tingin dito ko titingin. Method of sections. And then, ang masasolve ko dyan ay ito. Since ang gagawin ko, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Kahit mauna kong masolve to. Kailan ko natin na-solve yung CF? CF ba yan? Nasa joint F na ba tayo na? Ito, nasa joint F na tayo. O, dalawa yung dinaanan na joints. Pero kapag nag-method of sections ka, makuha mo na agad siya. O, di ba? Pwede. Sige, nahin natin yan. Ganun gawin natin.
So, ang gagawin natin dito ay, ito lang ko-consider natin. Okay? Pero, pwede natin i-consider pa rin yung kabila. Pwede tayong mag-moment bali sa kabila. Kasi pag nag-moment ako dito, diba? So, ito at matatanggal, walang moment arm. Eh di, ito lang yung magagamit ko. Ito, ito, at ito. So, syempre, magkakaroon ako ng force dito lang. Ano kayang tamang dito? Ay, gayahin ko na lang to. Tension, compression siya. Eh di, gawin din natin compression. Ganun, pa-compress siya. Compression siya sa member. Pag ganun. Tama ba? Pag ganyan siya. Kasi ito yung kinoconsider natin eh. So, ganito yung sign niya. Okay, assumption lang naman din yun. Okay, so by method of sections, ito mas mabilis to. Summation, moment, about E, equals 0. Ano yan? So, clockwise, counterclockwise lang din yan. Clockwise, counterclockwise muna. Ano yan? P1. Anayin natin yung P1. Pag ganyan tayo. P1 ay 8. Moment arm yan pupunta kay AI, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus P2. Ang P2 ay 12 kips. Ang moment arm papunta kay AI, 9. And that is, ayan, ito, plus ito, equals ito, at ito. Tama? So, equal na yan sa CY na 62 thirds. Times moment arm nun ay, pares lang kanina, 9. Then, add lang natin yung FCF. FCF times moment arm papunta kay AI, 6. Okay, so dapat same yan sa makuha kanina. Nakuha kanina. Hopefully, baka na-careless kasi. 8 times 12 plus 12 times 9 minus 62 thirds times 9. Then divide ko by 6. O, di ba? 3. Yan ba yun? FCF. O, di ba? Ang bilis. O. Pang ilan mo siya nakuha nung nag-method of joins ka? Pangatlo. Una, pangalawa, pangatlo. Pero sa method of sections, dito lang agad. 3 kips. And tama yung assumption natin na compression nga siya. Kasi na-check na natin sa Na-check na natin sa method of joins eh. Ayan, meron ka na, FCF. So, compression nga talaga siya. Baga pag ganito siya, pag ganito siya. Ganyan, compression. Okay, so ano pa pwede natin gawin? Since method of sections yan, pwede na rin natin i-consider tong DE. Di ba compression to? So mo na lang. Alam mo na kasi compression eh. Compression Alam mo ng compression siya na. Ay, gawin ko ng green ulit. Okay, so compression to. Alam na natin yan. Then, alam mo na rin na compression to. Then, alam mo na rin yung triangle niya na yan. O 1, 3 square root of 10. Kopyahin ko na lang to. Pwede ba? 1, 3 square root of 10. 1 vertical, 3 horizontal, square root of 10. Kasi ano yun eh, 6 divided by 2, di ba? O, 6, ito. 6 divide mo by 2. Ganun. So, pwede mo rin ka mag-summation of forces ka na lang about yan. O, given na yan, summation of forces. By summation of forces about y, along y equals 0. Yung section pa rin na yan, ito pa rin, kinoconsider natin na section. Section 1-1. Sige, ganun na lang. Pangalanan ko tong at section 1-1. So, para maisip natin dito ay nag-method of sections tayo. At hindi lang method of joins. At section 1-1, ayan na. Yun yung ginawa natin.
Summation forces along y equals 0. So, pababa plus paangat. So, unahin natin yung paangat. So, CCY lang yon 62 thirds. O, 62 thirds. Lahat yan ay pababa na. Ito, at ito, pababa yan sila. So, that is equal to 81. Huh? 81? 8 kips pala. 8 kips. Taka ako eh. Anong isa? 12. 8 plus 12 plus vertical coordinate na ito. So, that is FDE. FDE times 1 over square root ng 10. Okay, so masasolve na natin sa FDE. Oh, ang bilis. Pangalawa lang. So, ito, mas maganda to kasi parang di tayo nag-round off dito. Kanina nag-round off tayo eh. 62 thirds. Tama. Oh, 62 thirds, then minus 8. Minus 12, minus 20 na lang. Minus 8, minus 12. All over, ayan, 1 over square root ng 10. Ano to? O yun, 2.108. Same, di ba? F, F, DF ba yan? FDE pala. FDE. O. O, 2.108. 1086. O, magkalapit naman dito. 2.108 na lang. Mas exact siya. Or, gusto mo to. Mas exact. 2 square root of 10 over 3. 2 square root of 10. Ito pala, exact. Kasi kanina, napilitan tayo mag-round off eh. Kilopounds, and that is in compression. O, ayun. So, 2 square root ng 10 bar 3 gives, ano pa? Oh, eh di, masasolve mo na to. Mag-method of joints ka na lang dito. Ano, ulitin ko pa ba? So, ano nga ulit to? Ulitin na lang natin. So, para sila compression. Compression, 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 compression. Ganun. So, again, duplicate ko na lang to. So, ay, ginagawan ko na lang. Tinamad pa kasi, no? Paano to? Ang horizontal niya ay 3 to 2, di ba? 3 to. 3, 2, 9, 10, 11, 12, 13. Square root ng 13. Then yung isa naman ay, eto, method of joints ka na talaga dyan. Madali na yun eh. So that will be 3, 4, 5. 3 horizontal, 4 vertical, 5 to. Ganun. So, ayan na nga. Ayan na. At joint ano na to. Ito, dito ka lang nag-method of sections, pero dito, joint ka na lang. At joint din na yan. So, pag method of section kasi, kailangan mo pa rin yung method of joints talaga eh. At joint B. Pampadali lang yung method of sections kung hindi mo naman kailangan kunin lahat ng forces. Di ba? Lahat ng member forces. So, ayan na siya. At joint D. So, ano nga ulit to? Ito ba yung ano? FDE? 2 square root ng 10 over 3. Wow, exact. Ito maganda. 2 square root ng 10 over 3. Tapos, ano yung iba? Kalimutan ko agad. FDC tas DB. DC tas FDB. Whew! Okay, ganyan. Summation of forces. Summation of forces along X na lang. Wala kang mapili eh. Alin mas madali. So, along X, ito at ito mag-add FDB. FDB times horizontal. 3 over square root ng 13. Then plus FDC times 3 over 5. 3/5. Ayan na. And that is equal to 2 square root of 10.
2 square root ng 10 over 3 times horizontal. Horizontal lagi, 3 over square root ng 10. Tanggal pala yan. Angas boy. Tanggal. Tanggal. 3 times 3. 3 divided by 3 square root ng 10 divided by 10. So, ayun. Then summation of forces along y naman equals 0. So, paano naman yan? Ito lang yung paangat. Si FDC lang yung paangat. Pero unahin ko sa FDB. So, pababa sa negative FDB. Kasi para ma-format ko ng ganito. Negative FDB tapos 2 over square root ng 13. Pero kahit negative yan, positive na yung sagot natin dito. Since tama na yung assumption natin. So, pababa. Inuna natin mga pababa. Negative, negative. 2 square root ng 10 over 3 times. Ang vertical niya naman ay 1 over square root ng 10. Okay, and that is equal to um, negative FDB tapos square root ng 13. Wala ako. FDC. FDC times 4/5 naman. Ayan. So, pwede natin gawin, transpose to dito, transpose doon. So, ito magiging negative, ito magiging positive. So, magpapalit lang yan sila ng pwesto. Ay, di sumama to. Ito magiging negative. Ayan, DC. Ay, sumama yung negative, yung equal. Ito ko na lang siya ilagay. O, ayan. Papadali rin pala. Mas okay pala kapag di ka nag-round off. Cancel din pala, no? Angas. Ay, natanggal din yung square root of 10, no? Okay, so lagay na natin to. Nang matapos na. FDB, tapos FDC. So, FDB ay 3 over square root ng 13. Ay, mode 5, 1. FDB ay 3 over square root ng 13. 3/5. Then, ito ay 3, cancel, 2 na lang. Tapos ito ay negative 2 over square root ng 13. Then, minus 4/5. Then, 2/3 na lang. Tama? Ayun. Tama ba? 6? Bakit naging ano? May naging sagot ba tayong 6? Nadali ba ako? Parang may mali. May nadali to. FDB, 3 over square root ng 13. Tama naman, di ba? Square root ng 13, 3 dos, 1 square, 1, 3, square root ng 3, 4, 5. Tama naman. Sige nga. Ang kailan last na, no? So, FDB ay baka sa sign. So, positive yan. 3 over square root ng 13 plus 3/5 na FDC equals 3. 2 square root ng 10 tapos 3 over square root ng 10. Okay, tama? So, dito naman sa FY ay ang positive lang ay or parang yun lang, dadali nga dito sa sign. Sabi na nga ba eh. Kasi hindi pwedeng yan. Hindi pwedeng negative may dyan. Ulitin natin. FY ay FDB. Ang FDB 2 over square root ng 13 pababa, negative. And then itong kabila FDC square root ng 15. Actually positive talaga yun, di ba? Positive yun since paangat siya. So negative plus positive
Tapos ito ay magiging negative. So, tama yan. Tama pala to. Negative. Tapos negative. Tama lang pala. Magiging 0 point positive 4/5. Ano to? Tama ba? Double check natin. Ayun na. Ayun na nga. Nadali lang kanina yung sa sign. Kasi ito, negative FDB. Hindi ko alam paano ko ba pinag-solve ko pa kasi no. Negative. Tapos ayun, positive paangat. O, equate mo sa pababa na, or minus mo sa pababa rin. Pero equal naman siya eh. So, pwede mo siya i-transpose, maging positive siya. So, ayun, tama lang. So, FDBI, ayan, 1.2019. 1.20185 na nga lang. Ayoko magputol kasi. 20185 kips. And that is in compression. Tama yung assumption natin. Then, ito naman ay FDC, 5/3. So, yun, 1.667 kilopounds. That is also in compression. Grabe. Tapos din, same naman, FDC. Same na sila. Nasaan yan? FDC 1.667. Tapos FDB ay yan, 1.202. Parehas. Ano mas mabilis? Siyempre, method of sections. O, yan na. Discuss na natin. Nag-statics na tayo. Nice one. Alright. So, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you. Ito pa yung isa.